Tumatawiran ang mga tao sa syudad. Nariyan ang mga underpass. Pero gaano nga ba kaligtas ang mga ito laban sa lindol at iba pang mga kalamidad, pati na siguro sa krimen? Live mula sa Quezon City, si Bam Alegre may paandar. Jessica, narito tayo ngayon sa underpass malapit sa Quezon City Hall. At may mga iba na ayaw gumamit ng underpass dahil may extra na lakad. Pero exercise na rin ito at higit sa lahat, ligtas ito. Narito ang paandar. Sa mga gustong tumawid mula Quezon City Hall, papuntang Quezon Memorial Circle, malapit lang naman. Pero gusto lang dagat ang tatawirin dahil walang tigil ang alon ng mga sasakyan sa elliptical road. Mabuti na lang at may ligtas na lagusan ang underpass. Ano naman po dito, may mga security guard, tapos may mga ano naman po siya, may parang maliwanag naman po. Ang underpass na ito may haba na 75 meters at may lawak na 8 meters. Ito ay nagkakahalaga ng 86 million pesos natapos noong 2009 at ang mga dingding gawa sa granite. Noong 2007, isang mas maikling underpass ang ginawa sa Quezon City. Ayon sa lokal na pamahalaan, earthquake-resistant daw ang materyales nito at wala raw mga vendor. Wala na rin muna mga vendor sa A.H. Lacson Underpass sa Quiapo matapos ang pista ng Nazareno at sarado na rin muna ito sa mga pedestrian. Panahon na raw para isaayos at muling pagandahin ang makasaysayang Quiapo Underpass. Tulad ng Divisoria, gusto rin ito gawing tourist spot ng Maynila. Lalagyan pa raw ng aircon. Yung kagandahan ng the first underpass in the entire Asia region, di ba? Yun ang kauna-unang underpass na isinagawa dito sa Asia na panahon ni Mayor Lacson, di ba? Arsenio Lacson. Kanya gusto niyang ibalik yung dating prestige at saka linis ng underpass. Pag-aaralan daw kung sasailalim din ito sa structural retrofitting. Hindi naman daw mabibigat na sasakyan ang dumadaan sa ibabaw nito. Matibay daw ang engineering design ng Quiapo Underpass at kahit madalas bahain ng Quiapo, hindi raw bumabaha sa loob ng underpass. Tinatayang sa loob ng 2 hanggang 3 buwan ng renovation. Di pa rin tiyak kung City Hall ang sasagot sa gastos o kung magkakaroon ng partnership sa private sector. Pero makakabalik daw ang mga tinderong napaalis ngayon. Jessica, itong underpass kung nasan tayo ngayon ay magsasara na rin maya-maya ang 11 p.m. at muling magbubukas ng alas 4 ng madaling araw, hindi to 24 oras. At meron, kung makikita ninyo sa kalikuran, walang mga vendor. Balik naman tayo sa Quiapo Underpass. Yung foot traffic, tiis-tiis daw muna doon sa may ibabaw muna at meron silang i-layout na plano. At kung sakaling ma-privatize daw yung Quiapo Underpass, baka mas tumaas daw yung presyo ng mga stall. So, pero wala pa raw tiyak na decision as of now. Jessica? Okay, siguro nga kailan i-emphasize kung anong benepisyo sa mga underpass na yan. Kasi kahit may underpass dyan sa bandang yan ng Quezon City, no? Papuntang City Hall, kung di ako nagkakamali niyan, BAM, no? Marami pa rin ako nakikita mga tumatawid sa may Quezon Circle kahit delikado Actually, tinignan natin kung effective ba talaga. Meron tayong nakausap na nagtitinda siya doon ng siopaw, nakabantay lang siya doon buong araw. Sabi niya, nabawasan naman daw. Nakikita niya lang tumatawid yung mga bata daw na some would call yagit. Tapos, pero dito kasi mahirap talagang magbuwis ng buhay dito sa elliptical road. Although may ilan na talagang, kumbaga, nire-risk nila yung kanilang sarili. Jessica? Okay, pero maganda rin ang business prospects nga ng mga underpass kasi ang daming taong dumadaan dyan Kaya maganda nga rin pagandahin with the help of the private sector. Basta ba hindi nila tataasan yung presyo ng mga bilihin? Kasi medyo kilala rin yung underpass sa Quiapo dati sa murang mga bilihin di ba, Bam? Well, may guarantee naman na kung sino yung mga vendor na nadatnan doon. I think sa past story natin about Divisoria, we talked about yung registration ng vendors. The same applies dun sa mga vendors sa Quiapo Underpass. And katulad dito sa ating kinatatayuan naman sa Quezon City, meron namang business prospects sa mga advertisements sa gilid. Katulad sa Makati, no? Kasi syempre marami rin dumadaan. So, tingin-tingin din ng mga ads pag may time, Jessica. Okay, pero ano nga ba sikreto at binabaha na ang buong Maynila, yung underpass ng Quiapo? Hindi pala binabaha yun. Ano sikreto, Bam? Actually, may pumps daw doon makikita raw malapit doon sa may Villalobos, doon sa may simbahan. At talagang proud na proud doon yung City Hall kasi panahon pa yun ni Mayor Lacson na parang engineering feat daw siya noon. Katulad na nabanggit kanina, ito daw yung first underpass sa Asia region. So I think it's about time din we give its due and ma-restore siya to its
Baka magandang pag-aralan yon ng mga inhinyero, no? Ano sikreto at hindi binabaha yung Quiapo Underpass? Gayong yung Lagos Nilad, di ba? Konting ulan lang, abay, bahang-baha na. Nagiging swimming pool na o ilog. Maraming salamat sa iyo, Bam Alegre, sa iyong paandar.